Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May pinalabas ngayon na warning yung Palasyo Malacanang na sa June 12 daw, mga kababayan, Independence Day celebration, yung mga tinawag ng palasyo na kampo ng kadiliman ay nagpaplano daw na maglunsad ng destabilization plot. Gustong umatake mga kababayan sa Palasyo Malacanang, Palace warns public versus kampo ng kadiliman amid alleged June 12 destabilization plot. Nangangati na sila mga kababayan, si Sara Duterte, kasi gusto nila hindi matuloy yung impeachment trial. Kaya mag-attempt sila na sugurin na yung Palasyo Malacanang, mga kababayan, para ipo si Sara, mapalitan yung ating Pangulo, at saka maisalba din yung kanyang mga kampon na mga senador na naharap sa mga kasong plunder. Bayag kayo sa ganun, mga kababayan? So sabi dito sa balita ngayon ng Manila Bulletin, the Palace issued a statement after veteran broadcaster Ramon Tulfo claimed on social media that intelligence reports discussed during a meeting in Camp Crame allegedly involved a plan by pro-Vice President Sara Duterte's groups to attack the palace on Independence Day. Tulfo also claimed that the PNP, the Philippine National Police, had received intelligence reports of a planned attack that would allegedly be led by a religious group. Alam na natin kung anong religious group. Yung di ba? Yung kulto. Kulto ni Marcoleta, kulto ni Sara. Sino pa ba, mga kababayan? Ito yung post ni Ramon Tulfo 4 hours ago. My Tweety Bird, who attended the meeting in Camp Crame, says the agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by a religious sect. According to My Tweety Bird, the conferees tackled the defense of Malacanang. Sabi dito sa reaction ni Melchor Vergara, the Dorians are desperate. The authorities should respond appropriately and with extreme prejudice to finally wipe them off the side of the ground. The nation will improve immediately. Pag nagkagulo po, mag-declare na po ng martial law. At kailangang ubusin na to, mga kababayan, na ikulong. Hindi po i-EJK tulad ng ginawa nila, kundi ikulong, papanagutin sa batas, at wag na nating ituloy yung eleksyon. Kasi yun man lang po ang lagi nilang sinasabi. Di ituloyan na natin para wala pong Duterte na makaupo sa posisyon. At lahat ng mga nagbabanta sa katahimikan ng ating bansa, dapat po sila ay iharap sa batas. Gamitan na po ng kamay na bakal. Hindi sila titigil pag hindi natin sila ginamitan ng kamay na bakal. So talagang pinipilit siguro nila na gumamit ng kamay na bakal yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi itong mga taong ito ay minamaliit yung kakayahan ng ating Pangulo. O di itry nila ngayon. That will justify, mga kababayan, the declaration of martial law. Di tapos kayo ngayon. Kung mag-declare ng martial law yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kayo yung may kasalanan kasi pinilit ninyo yung kamay ng ating Pangulo na gawin ang ayaw ninyong gawin. Pero pinipilit ninyo eh. Anyway, may karapatan po under the Constitution ang ating Pangulo na mag-declare ng martial law. O diba? Kung talagang ayaw ninyong tumigil, yun ang nararapat po. O di magkasubukan na ngayon, mga kababayan. Yes, sabi dito po sa balita, reacting to the post on Friday, June 5, Presidential Communications Office
Undersecretary Claire Castro said authorities have yet to verify the supposed plot. Sa ngayon, wala po tayong makukumpirma na sinasabing plano ng mga destabilizer sa June 12. She said in a text message to reporters. Despite the lack of confirmation, Castro said attempts to destabilize the government are not unprecedented. Hindi na po bago ang mga ganitong aksyon dahil noon pa nila nais iluklok sa pwesto ang kanilang poon na gahaman sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Talaga pong gahaman at napaka walang mundo, walang hiya. Harap-harapan po yung kanyang pagbabanta. Hindi po, garapalan mga kababayan yung kanilang ginagawa. Kung noon yung mga sitting vice president ay nahihiya at to declare kahit yung pag-declare po ng presidential bid, nahihiya sila pag malayo pa. Pero ngayon wala na po, pati yung pang-agaw ng posisyon. Lantaran mga kababayan yung pagbabanta para lang po matakasan yung kanilang pananagutan at ng kanyang mga kasama na mga kampon sa Senado. Lantaran na pangwawalang hiya mga kababayan ang ginagawa. So sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, the palace official did not identify whom she was referring to in her statement. However, Castro urged the public to remain vigilant. Mag-ingat po tayong lahat sa mga kampo ng kadiliman. Sabi po ni Yussi Castro, malinaw po na kampo ng kadiliman. Di ba? Mga kababayan, walang tigil yung kanilang panggugulo. Castro said it is the responsibility of law enforcement and investigative agencies to address any unlawful activities should credible threats emerge. Nasa mandato naman po ng mga law enforcement agency at investigating bodies na aksyonan ang mga ganitong klaseng illegal activities. So as of posting time, the palace had not released any official security advisory regarding the alleged June 12 threat, while police authorities had yet to publicly confirm the existence of such intelligence reports. Continuing po yung kanilang pagbabanta. Matagal na, paulit-ulit nila mga kababayan na sinasabi. Gusto na talaga nila na sugurin yung Palasyo Malacanang, di ba? Noong panahon na nandito pa si Harry Roque, yung mga Maiso Garalis, naghihintay lang daw sila ng utos mula kay Sara Duterte na sugurin na yung palasyo. At nandun pa si Sara sa Maisog Rally. Di ba po? DepEd Secretary pa yon. Imagine mga kababayan, DepEd Secretary ka tapos nandun ka sa rally na gustong sugurin yung palasyo and you are the incumbent Vice President na magkikinabang. O di ba? Harap-harapan na pangwawalang hiya mga kababayan yung ginagawa nila. Ngayon, sa issue sa Senado mga kababayan, kaguluhan sa Senado, ito yung latest mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, Marcos want to derate Senate drama at his 2026 SONA. So yan mga kababayan, sabi dito sa report ng Abogado PH. So ibig sabihin, hindi papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos na may kaguluhan dyan sa Senado hanggang sa panahon ng kanyang SONA. Hindi siya papayag. In other words, may gagawin na aksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So abangan natin kung ano yung magiging aksyon na gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po, wala pang detalye kung ano yon. Abangan nila. Abangan natin mga kababayan. Ngayon may breaking news naman po tungkol kay yung kontraktor na si Curly Discaya. Ayan o. 2 minutes ago, palang mga kababayan, sabi dyan, breaking news, the Bulacan RTC Branch 20 has ordered the arrest of government contractor Curly Discaya for malversation in connection with alleged anomalies in flood control projects. The court has also ordered the arrest of Sara Discaya, St. Timothy Construction Executive Roma Rimando, former DPWH engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza and 6 others.
So ganyan kaseryoso mga kababayan yung ating gobyerno. And natutuwa tayo kasi yung RTC, yung korte ay umaaksyon na ng mabilis din mga kababayan. At tingin natin, malamang sa malamang, susunod yung mga senators na naara po sa plunder case. Susunod sila na makukulong mga kababayan. At pag nangyari yon, karamihan na members ng new minority, yung grupo ni Alan Peter Cayetano, wala na siya, nabawasan na siya ng numero. Kailangan na talaga niya na mag-give up. Kasi ngayon pa lang po, wala na siyang numero. 10 as against 12, mga kababayan. Effectively rendering him inutil. Di ba? Mga kababayan, hindi man siya makapag-function kasi tinanggal na po. Dineclare ng committee as vacant. Dineclare na po ng Senate majority pala as vacant yung posisyon na Senate President. Hindi lang sila maka-elect ng kapalit kasi kailangan 13. Di ba? Pag nabawasan pa sila, mga kababayan, pag lumabas na yung mga tawag dito, warrant of arrest against senators na naharap po sa plunder. At si Joel Villanueva, ang sabi, hindi na nagpapakita si Joel Villanueva. Malamang yun ang susunod na tatalon. Hindi siya tumalon, bala sa buhay niya. Di ba? Mga kababayan, may mga reports na yung tatay ni Joel Villanueva nakipag-negotiate na. In-advisean siguro ng tatay. Delikadoan niya pag hindi ka... di ba? Malamang susunod ka na kay Jinggoy. Yan ang magiging kapalaran niya, mga kababayan. Si Chis Escudero nakapag-isip-isip na. Biglang tumalon si Chis Escudero. Di ba? Ngayon, yung mga former Senate Presidents may pinalabas na statement, mga kababayan, sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayan po, basahin natin. Sabi dyan, we former Presidents of the Senate of the Republic of the Philippines speak at this difficult moment out of our shared moral duty to the institution we once had the honor to lead. Those of us who once held the gavel know that the highest duty of a Senate President is not to cling to office, but to leave the institution stronger, more respected, and more firmly bound to the rule of law that when he or she found it. We call on all incumbent senators, regardless of black or affiliation, to de-escalate public rhetoric that demeans the Senate and weakens confidence in it, to confine the disagreements to the floor and to the proper forums, where the arguments and the votes can be scrutinized by the public, and to prioritize the urgent work before the Senate. The economy, food and energy security, and justice over internal maneuvering. We urge all members of the chamber to resolve this crisis swiftly within the bounds of the Constitution, the rules and long-standing practice. The country cannot afford an unstable Senate at a time of mounting economic pressures, security threats, and growing public distrust in institutions. Yan ang appeal sa mga senador mismo. Lalo na siyempre kay Alan Peter Cayetano, na kapituko, mga kababayan, sa pagiging Senate President, na hindi na po siya Senate President kasi tinanggal na po siya. Dilulo siya ngayon na feeling niya Senate President pa siya. Hindi na siya Senate President, tinanggal na siya. Wala na siyang numero. Mga kababayan, kaya nga nakaupong acting president, mga kababayan, si Sherwin Gatchalian. Ganon.
Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.